May kasabihan nga na ang mabilis na pagsikat ay siya ring mabilis na pagbagsak. Ganito ang istorya ng isang social media star na si Deo Balbuena o mas kilalang si Diwata. Isang kwento ng kasikatan at kontrobersya. Paano nga ba siya bumagsak mula sa kasikatan? Si Deo Balbuena ay ipinanganak noong August 31, 1982 sa Northern Samar. Sa edad na 17, lumuwas siya patungong Maynila upang maghanap ng mas magandang oportunidad sa buhay. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilya at ayon sa kanya, hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo dahil kailangang unahin ang pagtulong sa pamilya. Sa murang edad ay nagtatrabaho na siya, wala silang sariling bahay at kadalasang nangungupahan lamang o nakikitira sa mga kamag-anak. Dito sa Maynila, nakaranas siya na tumira sa ilalim ng tulay. May mga kwento rin na minsan ay hindi siya nakakakain at kailangan niyang magbenta sa lansangan kahit ulan o init ang abutin niya. Tumanggap siya ng sideline gaya ng tagalinis ng bahay o tagahugas ng pinggan. Nagtatrabaho din siya bilang construction worker. Umabot din sa punto noon na sumali siya sa segment ng It's Showtime. Dala-dala ang pangalan bilang isang construction worker. Si Diwata ay unang sumikat sa social media matapos ang kanyang sikat na parisan, ang Diwata Pares Overload. Bukod sa masarap na timpla, naging puhunan niya ang kanyang charming at entertaining personality habang siya nagbebenta. Dahil dito, dinarayo ng mga tao ang kanyang pwesto. Minsan ay may mga pila pa at dumadayo mga fans mula sa mga malalayong lugar para lang makita siya at makatikim ng pares niya. Ang pares business niya ang nagbigay sa kanya ng authentic image na siya ay isang masipag, masayahin at palaban sa buhay. Nakatulong ito para makuha niyang empathy at admiration ng maraming Pilipino na na-inspire sa kwento niyang galing sa wala. Sa kasagsagan ng kanyang kasikatan, may ilang nagsabing lumaki ang ulo ni Diwata. May mga viral posts sa mga netizens na di umano'y inisnab o binastos niya. Kausap sana ako, pwede magtrabaho muna ako bago yung social media na yan. So, ata birthday ko ngayon, pabati naman yun. Nilipas din yan, kuya. Ay Diwata, pwede mo pa-picture mga bata? May ano, kuya, busy pa po. Marami pang ginagawa. Inireklamo rin siya ng ibang mga vendor na nauna sa lugar kung saan siya nagbenta na sinasabing naging arugante umano si Diwata matapos siyang mapansin ng media. Gumamit siya ng Facebook para maglabas ng saloobin. Minsan, may patama sa ibang influencers o mga dating kaibigan. May isang pagkakataon pa na nagla-live siya habang umiiyak at nagpaparinig sa mga bashers na lalo pang nagpainit ng issue. Nahaluan ng politika ang kanyang content at naging vocal siya sa pagsuporta sa ilang politiko. Marami ang nadismaya lalo't inaasahan siyang neutral bilang public figure. May mga chismis na gusto niyang pasukin ang mainstream entertainment industry ngunit hindi ito tinanggap ng publiko at may mga nagsabing trying hard siya. Ang pagbagsak ni Diwata. Sa dami ng bagong social media personalities, unti-unting nawala si Diwata sa spotlight. Nawala na ng interes ang mga tao sa kanyang content, napaulit-ulit at wala ng bago. Dinikit na ang pangalan niya sa pagiging feeling sikat at hindi na siya naging lovable figure gaya ng dati. Unti-unting nawala ang suporta ng mga dati niyang fans. Yung mga influencers na dati kasama niya ay hindi na siya pinapansin o kinakausap. May mga ulat din na wala ng gaanong tao tumangkilik sa kanyang parisan. Dito nga ay dahan-dahan na bumagsak si Diwata. Pinasok naman niya ang pagiging isang politika sa pamamagitan ng pagtakbo bilang 4th nominee ng Vendors Party List para sa eleksyon noong May 2025. Mula sa pang-iisnab niya noon sa mga nais magpapapicture sa kanya ay agaw pansin noong eleksyon na ang ganda ng ngiti ni Diwata sa publiko at kinuha ang atensyon para mahalin. Ang layunin ng kanilang grupo ay itaguyod ang mga karapatan ng mga maliliit na manininda at gawing mas madali ang proseso ng pagkuha ng permit para sa mga vendor. Sa kabila ng kanyang kasikatan sa social media, hindi nagwagi ang Vendors Party List sa halalan. Ayon sa ulat, ito ay nagpapakita ng limitasyon ng online popularity pagdating sa aktual na butuhan. Ang kasikatan ay parang bula, isang maling galaw ay pwedeng mawala agad. Si Diwata na minsang pinasaya ng maraming Pilipino ay paunti-unting binubura ng panahon sa alaala ng social media. Isang paalala sa lahat, ang tunay na kababaang loob at respeto ay mas mahalaga kaysa sa viral fame. Ano pa ang reaksyon ninyo dito sa ating video? I-comment yan sa ating comment section. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan na mag-subscribe sa Showbiz Caster. Maraming salamat po.